Isang taon akong nakipagsapalaran sa kipot ng bering para manghuli ng alimango para sa kaibigan kong kababata. Ang buong barko may netong kita na 5.68 milyong yuan. Nang oras na para hatiin ang kita. 10,000 yuan lang ang iniabot niya sa akin. Zhao Feng, marunong ka bang bumasa ng mapa sa dagat? 15 degree ang lihis sa direksyon. Sadya mo bang iligaw ang barko ko? Lin Hao, nasa unahan ang palutang-lutang na sonang may yelo. May malalaking tipak ng yelo sa radar. Diretsuhin mo at banggain. Mabibiyak ang katawan ng barko. Kahit mabiyak pa, bahala na. Alam mo bang dagdag na kalahating tonelada ng krudo ang maubos kung liliko tayo? Pera ko iyon. Bilisan mo, banggain natin ng todo. Ano bang kinatatakutan sa manipis na yelong iyan? Lin Hao. Kapag pinasok ng tubig ang ilalim ng barko sa ganitong alon ng 3 minuto, makikita nating lahat ang may kapal. Hindi natin kailangang gawing iyan. Isusugal natin ang buhay para lang makatipid sa kaunting krudo. Tama na ang satsat, ako ang kapitan ng barko. Kapag sinabi kong bumangga, bumangga ka. Kung duwag ka, bumaba ka sa kargahan. Ilagang kanlurang hangin, antas 12. 8 metro ang taas ng alon. Gamitin ang puwersa ng paikot na alon. Pumasok mula sa tagiliran. Humanda sa banggaan, banggain. Ah! Ocean Star 3. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagdaong at paghahati ng kita. Iniisip ko ang aking ina sa probinsya. Ang dalawang kamay niyang pinangit ng pagtatrabaho sa bukid. Ni isang araw ay hindi nakatira sa maayos na bahay sa buong buhay niya. Akala ko kapag natanggap ko ang parte ko sa kita, magiging maayos na ang lahat. Napakaganda ng mga huli, puro dekalidad na laman. Boss Lin. Bayad na ang lahat ng kargamentong ito. Kabuang kita, 5.68 milyong yuan. Narito ang tseke. Sige, pag-uusapan natin ng maayos. Mas maganda pa sa mga susunod ang mga kargamento. Ha ha ha. Dalawang taon akong naglayag sa pinakamalayong karagatan para sa iyo. Pinaghirapan kong ibangon ang kumpanyang lugmok sa bangkarota. At kumita ito ng netong 200 milyong yuan. Ayon sa napagkasunduan, 10% ang parte ko. Dapat ay 2 milyong yuan iyon. 10,000 yuan lang ang ibinibigay mo sa akin. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpapatahimik sa akin gamit ang perang iyan? Zhao Feng, hindi ganyan ang pagkwenta ng negosyo. Hindi ba may gastos ang kumpanya sa pag-angkat at pagbili ng barko? Pati pagkain, inumin at lahat ng pangangailangan ng buong barko, ako ang nagbayad. Kung wala ang high-tech kong barkong pangisda, kahit isang hipon ay hindi mo mahuli. Noong may utang ka at nakaluhod kang nakiusap sa pantalan na isama kita sa barko. Sinabi mong bibigyan mo ako ng 10%. Sa paglalayag mo, pati laman ng sikmura mo ay isinuka mo. Ako ang sumuong sa mga alon na antas 12 para hilahin kang pabalik. Nasa ospital ngayon ang nanay ko. Naghihintay siya ng 300,000 yuan para sa operasyon sa puso. Ibibigay mo ba ang perang ito o hindi? Huwag mong gamitin ang matanda mong ina para gipitin ako. Ano ang pakialam ko kung mabuhay siya o mamatay? Kahit magkapatid, kailangang malinaw ang kwenta. 10,000 yuan lang naman ito. Kunin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, bahala ka. Kung minamaliit mo ang 10,000 yuan, huwag mo na rin kunin. Sige, magkapatid tayo. Malinaw ang kwenta natin, Lin Hao. Tatanggapin ko ang 10,000 yuan na ito. Ituring mo na lang itong paunang abuloy ko sa pagbili ng pambalot na papel para sa bangkarotang kumpanya mo. Sino ang tinatakot mo, ha? Huwag ka nang manggulo sa akin mula ngayon. Kung hindi ko masisiguro kung mapipigilan ko pa ang sarili ko sa susunod. Sa karagatang ito, hindi ka makakahuli kahit isang paa ng king crab. Ipinaalam ko sa lahat sa pantalan ang sinabi ko. Sino ang maglalakas loob na kumuha kay Zhao Feng? Ang ginawa mo ay tahasang pagkontra sa pamilya Lin. Mga kababayan, kung nakarating ako sa ganitong tagumpay ngayon, lahat iyon ay dahil sa suporta ninyo. Ay, tingnan ninyong lahat. Hindi ba ito ang barko ng ating baryo? Ang tanyag na Poseidon na tagahuli ng alimango. Ang mabuting kapatid kong si Zhao Feng. Bakit siya umalis ng ganoon kabilis? Hindi man lang bumati. Kanina, nasa opisina ako. Kuya, mapagbigay ako. Nagpadala ako sa iyo ng 100,000 sobre para sa bagong taon. Ano? Huwag mong sabihing nainggit ka at tumakbo rito para magsumbong. Lin Hao, ayusin mo ang pananalita mo. Huwag mong baliktarin ang tama at mali rito. Kalokohan. Ikaw mismo ang higit na nakaalam sa ginawa mo. Huwag kang magpanggap na mabuti sa harap ng iba. Ano bang marumi sa sinasabi ko? Kung nakatayo ako rito ngayon, at nakapagpagawa ng kalsada para sa baryo, at napabuti ang buhay ng lahat, iyon ay dahil sa talino ko sa negosyo. Dahil iyon sa makabagong armada kong nagkakahalaga ng 10 milyon.
Sa kabutihang loob ko, pinatuloy kita sa barko para magtrabaho. Pinakain kita. At binigyan kita ng pagkakataong kumita. Tapos walang hiya mong inaangkin ang kalahati ng tubo ko. Mga kababayan, kayo na ang humusga. Hindi ba siya isang walang utang na loob? Isang nilalang na tumatalikod sa kabutihan. Ikaw na tamad at walang ibang ginagawa. Wala ka talagang alam sa hiya at pasasalamat. Maaga kang iniwan ng ama mo. May sakit ang ina mo sa buong katawan. Kahirapan ang kumakalansing sa bahay ninyo. Kung hindi ka pinatuloy ng mabait na si Hao sa barko. Para magtrabaho roon. Matagal ka nang namatay sa gutom. Ngayon, nagmamalaki ka pa sa harap ni Hao. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magsalita. Anong klaseng pagkatao ang mayroon ka? Bilisan mo at humingi ng tawad kay Hao. Yumuko ka at aminin ang pagkakamali mo. Baka sakaling palampasin ka ni Ginoong Hao. At payagan kang bumalik sa barko para maglinis ng kubyerta. At bibigyan ka ulit niya ng makakain. Tito wala kang alam sa katotohanan ng pangyayari. Hindi mo man lang inalam ang sanhi at bunga. Dito ka nagkakawag ng buntot na parang aso. Umaasang mapalulugdan ang iba. Sino ang tinawag mong aso? Wala kang modo at wala kang respeto sa nakatatanda. Nakatatanda mo ako. Nangahas ka talagang magsalita sa akin ng ganyan. Talagang nasiraan ka na ng bait. Alam ng konsensya ko kung sino ang minumura ko. Lin Hao, akala mo ba panalo ka na ngayon? Akala mo, sa ilang sirang makina. At sa mga tusong pakana, mamonopolyo mo na ang dagat na ito. Pagkalipas ng 10 araw. Kapag tumawid na ang matinding lamig mula sa polo. Iyon ang araw ng malaking balik migrasyon ng mga king crab sa kipot ng Bering. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Hahaha, narinig ba iyon ng lahat? Isang taong kailangan pang mangutang para makabili ng segunda manong bangka. Isang kaawa-awang hamak na walang pera. Nangangahas pang magyabang. Hinahamon niya ang 10 barkong pambasag ng yelo sa karagatan. Napakalaking biro naman yan. Pagkalipas ng 10 araw. Gusto kong makita kung paano ka mamamatay sa dagat na ito. Feng, nakabalik ka na. Narinig kong nag-iingay ang mga tao sa labas. Ang gulo-gulo roon. Bumalik na ba ang batang si Lin Hao? Natanggap mo na ba ang gantimpala mo? May napuntahan na ba ang pera natin? Nay, malapit na. Malapit na ang lahat. May 50,000 sa card na ito. Ito ang ilang taong pagtitipid ko sa pagkain at pamumuhay. Unti-unti kong naipon. Ang 100,000 ito ang premyo ko sa pagkakataong ito. Hindi na ako magtatrabaho para kay Lin Hao. Gagamitin ko ang perang ito para bumili ng segunda manong barko. Ako mismo ang pupunta sa dagat. Ako ang magiging sariling amo ko. Kailangan lang maabutan natin ang pagbabalik ng mga alimangong emperador pagkalipas ng 10 araw. Hindi lang sasapat ang bayad sa operasyon ninyo. Makakabangon din ng tuluyan ang pamilya natin. Hindi na natin kailangang mabuhay ayon sa tingin ng ibang tao. Nababaliw ka na ba? Ikaw mismo ang pupunta sa dagat. Ngayon, siya ang pinakamakapangyarihan sa pantalan ng Donghae. Napakalawak ng impluensya niya. Mapapalayag ka ba niya ng walang aberya? Mapapangista ka ba niya ng alimango ng ligtas? Gastos ang pagbili ng barko. Gastos ang gasolina. Gastos ang pagkuha ng mga tauhan. Alin ba roon ang hindi nangangailangan ng malaking pera? Napakalaking halaga. Sa hirap ng pamilya natin ngayon, halos wala na tayong maihain sa hapag. Ano ang ipambabakas mo? Nay, naniniwala po ba kayo sa akin? Maniwala po kayo sa anak ninyo kahit minsan lang. Tiyak na magagawa ko ito. Tiyak na mabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Tiyak na mapapagaling ko ang sakit ninyo. Maniwala po kayo sa akin, maaari po ba? May 10,000 pang pera rito. Iyan ang buong buhay na pagtitipid ni nanay sa pagkain at gastusin. Unti-unti niyang naipon para sa kabaong. Kunin mo na, anak. Hindi hinihingi ni nanay na yumaman ka ng sobra. Hindi ko hinihinging maging dakila ka. Ang hiling ko lang ay makabalik kang ligtas. Ang hiling ko lang ay mabuhay kang maayos. Mas mahalaga iyon kaysa sa lahat. 8:00 ng umaga. Tito Zhang, kukunin ko ang retiradong barkong pangkargang iyon. Zhao Feng, nababaliw ka na ba? Mahigpit na ipinagbawal ni Lin Hao. Sino ang mga ngahas na magpaupa ng barko sa iyo? Kalimutan mo nang maghanap buhay sa pantalan ng Donghae. Ikaw ang pumunta sa akin. Gusto mo bang agawin ang kabuhayan ng mga veteranong ito? Diretsahan na tayo. Matibay ang katawan ng barkong ito na pambasag yelo. Pero lumana ang makina. Tumutulo ang tubig sa malamig na imbakan. 3 taon na itong nakatambak sa inyo, hindi ba? Magbigay po kayo ng presyo. Kapag dinala sa malalim na dagat at inabutan ng malakas na alon, kabaong nabakal ang barkong ito. Hindi bababa sa 300,000. Ito ay 160,000. Para sa natitirang 140,000, bibigyan ko po kayo ng kasulatan ng pagkakautang. Gamitin natin ang pinakamataas na 3% interes sa pribadong pautang. Pagkalipas ng kalahating buwan, mabuhay man o mamatay.
Babayaran ko ng buo ang puhunan pati interes. Paano kung lumubog ang barko? Mapupunta sa inyo ang bahay at lupa ko sa nayon. Tito Zhang, alam po ninyo kung anong klaseng tao si Lin Hao. Noong nakaraang taon, nabangga ng malaking barko niya ang anak ninyo. Siya pa ang bumaliktad sa kwento. Sinabi niyang kayo raw ang bumangga sa kanya. Papayag po ba kayong panoorin siyang monopolihin ang buong Donghae? Bahala na si Lin Hao. Takot ba ako sa hamak na iyon? Kunin mo na ang barkong ito sa halagang 160,000. Hindi mo na kailangang magsulat ng kasulatan ng pagkakautang. Kung makabalik ang buhay sakay ng kalunos-lunos na barkong ito, pag-usapan na lang natin ang pera sa ibang araw. Salamat, Tito Zhang. Da Zhuang. Ang nakababatang kapatid mo ay pinabagsak ng crane sa barko ni Lin Hao. Nabali ang mga binti niya. Hindi niya binayaran ang gasto sa pagpapagamot. Tito Liu, 10 taon na ang nakalipas. Nang mabulag po kayo sa isang mata. Dahil kay Lin Hao, sa pilitan kayong nagretiro. Balak ba ninyong magpakalunod sa alak dito habang buhay? Kaya mo bang lunukin ang sama ng loob? Zhao Feng, huwag kang magsalita ng nakatayo kung masakit ang likod mo. May pera at kapangyarihan si Lin Hao. Ni bilang utusan sa barko, walang tumatanggap sa akin. Ano ang ipangtatalo ko sa kanya? Isasama kita sa laban. Bumili ako ng retiradong icebreaker. Pagkalipas ng 10 araw, tatawid ang bagyo ni El Nino. Magsisimula ang malaking paglipat ng mga king crab. Siguradong pupunta roon ang high-tech na fleet ni Lin Hao. Dadalhin ko kayo sa bunganga niya. At pupunitin ang pinakamalaking bahagi ng kita niya. Puno ng daan-daang milyon ang barko ni Lin Hao. Wala man lang disenteng radar ang bulok mong barko. Ano ang ipang-aagaw natin? Sa mapa ng dagat na nasa isip ko. At sa mga matang nakakakita sa agos ng karagatan. Kung takot kayong mamatay, magpatuloy kayong uminom ng ihi ng pusa. Kung gusto ninyong mabuhay ng parang tao. 6:00 bukas ng umaga. Magkita tayo sa abandonadong shipyard. Kuya Feng, nasa likod tayo ng fleet ni Lin Hao. Para tayong nag-aabang ng libreng pagkain. Hindi man lang tayo lilingunin ng mga iyon. Kakayanin ba talaga natin? Maaagaw ba talaga natin ang mga alimango? Mga pulubi. Tito Liu, ngayon ipapakita ko kay Lin Hao. Kung ano ang tunay na teknolohiya. Sa harap ng kalikasan, wala silang halaga. Kahit gaano kaabante ang makina, hindi nito matatalo ang marunong sa dagat. Ngayon, ipamumukha ko sa kanya ang tunay na galing. Ano ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ganoon kalakas ang pag-uga ng barko? Tataob na ba tayo? Hawakan ninyong mabuti. Mag-isip kayo agad ng paraan. Boss, may agarang babala mula sa Weather Bureau. Nasangkot tayo sa pinakamalakas na El Nino sa loob ng 1 siglo. Sinabayan ito ng bagyo at napakalakas na malamig na bugso. Lubhang masama at mapanganib ang panahon. Imposibleng maglayag. Buksan agad ang sonar. Aon ang lahat ng kagamitan. Iwasan ang mga bahura. Hanapin ang lugar na pinagtataguan ng mga alimango. Kapag nahanap natin ang kawan ng mga alimango, yayaman tayo. Bilisan ninyo, hindi nakakayanin. Tuluyan ng nagloko ang magnetic field. Pumalya ang lahat ng elektronikong kagamitan. Puro static ang sonar. Nawala ang satellite signal. Walang laman ang screen ng radar. Blanko ang radar. Tuluyan na tayong nabulag. Kapag patuloy tayong gumagala ng walang direksyon, tatama tayo sa bahura at lulubog ang barko. Mamamatay tayong lahat dito. Mga walang silbi, puro kayo walang silbi. Malaki ang ibinayad ko sa pagkuha sa inyo. Sa oras na pinakamahalaga, naging palamuti lang kayong lahat. Wala kayong silbi. Wala kayong silbi. Ano ang silbi ng pagpapakain ko sa inyo? Kuya Feng, bumaba na sa 4 na grado sa ibaba ng 0 ang temperatura ng tubig. Tuluyan nang namatay ang radar. Baliw na ang ikot ng kompas. Tuluyan na tayong nawala ng direksyon. Nasaan na tayo ngayon? Saan tayo dapat magtungo? Da Zhuang, ibaba mo ang lahat ng circuit breaker. Walang matitirang elektronikong kagamitan. Patayin ang lahat. Walang kahit isang matitira. Patayin ang kuryente, lahat. Patayin ang lahat ng ilaw. Kung ganoon, tuluyan na tayong mabubulag. Wala na tayong makikita. Wala na rin tayong matutukoy. Paano tayo maglalayag? Paano tayo makaliligtas? Napunit ang thermocline. Marahas na nagtatagpo sa ilalim ng dagat ang mainit at malamig na agos. Sa ibaba ay pugad ng mga alimango. Tito Liu, sundin ninyo ang utos ko. Todo kanan, pumasok sa itim na alimpuyo sa direksyong 7:00. Da Zhuang, ihanda agad ang pangilalim na lambat. Bilis, Kuya Feng. Mata ng bagyo ang alimpuyong iyon.
Ayon sa alamat, kapag pumasok ka roon, hindi ka na makalalabas. So ng kamatayan iyon. Kapag pumasok tayo roon, patay tayong lahat. Hindi tayo pwedeng pumasok. Lulubog tayong lahat. Magtiwala ka sa akin. Kung ganoon, sa ibaba ay ang ilalim ng dagat kung saan sumisilong sa bagyo ang mga king crab. Sa ilalim ng Dragon Palace, naroon ang pinakamayamang bahura sa buong silangang dagat. Pinakamalaki at pinakamaraming kumpol ng mga alimango. Ayokong bumalik at habang buhay na yurakan ni Linhao, na parang aso. Ayokong buong buhay na apihin ng iba. Kaya sumugod ka. Ngayon na, bilisan mo. Dazuang, pakawalan ang lambat. Ibaba lahat ng pangilalim na lambat. Ibaba hanggang sagad, walang matitirang kahit kaunti. Kuya Feng, sumabit ang paa ninyo. Hindi talaga mahila. Parang may kung anong kumagat ng mahigpit sa lambat. Napakabigat, hindi talaga natin maiahon. Hindi ito sumabit sa ilalim. Bigat ito ng laman. Bigat ito ng lambat na punong-puno ng king crab. Nakatodo na ang makina ni Tito Liu. Hilahin ninyo ng buong lakas. Sabay-sabay nating iahon ang lambat. Ayos, yumaman tayo. Kuya Feng, yumaman talaga tayo. Puro malalaki at matatabang king crab. Hindi na mabilang. Kahit kailan, wala pa tayong nakitang ganito karaming alimango. Linhao, nagsisimula pa lang ang laro. May utang ka sa akin. Isa-isa kong babawiin lahat, pati puhunan at tubo. Boss Lin. Boss, malaki ang talo natin ngayon. Sa gasolina pa lang at pagpapagawa ng barko. Umabot na tayo sa ilang milyon. Ang pinakamalala, hindi natin maihahatid ang order sa malaking kliyente. Hindi bababa sa 50 milyon ang multa sa paglabag sa kontrata. Hindi ito kakayanin ng kumpanya natin. Huwag kang mataranta, kaya kong bayaran ang multa. Maliit na 100 milyon lang naman iyon. Ano ba ang big deal? Sa tindi ng bagyong ito, hindi ako, si Linhao, makapangisda. Buong silangang dagat, walang sinuman ang makapangisda. Pare-pareho lang tayong lahat. Tungkol sa kliyente, ako ang magpapaliwanag. Ito ay likas na sakuna. Hindi ito kasalanan ng tao. Pambihira at napakataas na uri ng king crab mula sa malamig na dagat. Sobrang laki ng mga ito. Siksik na siksik ang laman. Boss Zhao, bibilhin ko na ang buong kargamentong ito. Magbabayad ako ng 800 kada kalahating kilo. 800 lahat, akala mo ba namamalimos ako? Magbabayad ako ng 1,000. 1,000 kada kalahating kilo cash. Ililipat ko agad ang bayad. Pumirma tayo ng kontrata ngayon din. Huwag kayong makialam sa tawaran ko. Mga boss, huwag kayong magmadali. Delikado ang biyaheng ito sa gitna ng bagyo. Buhay namin ng mga kapatid ko ang isinugal namin para maiuwi ito. Ang kargang ito ay hindi bababa sa 5,000 jin. Ang sinlang, 50 milyon agad ang bayad. Kung sino ang makakabili ng buong kargang ito, sa kanya na ito. Kukunin ko lahat sa halagang 50 milyon. Ako na ang bahala, Zhao Feng. Ang tapang mo. Ang galing mo. Sumusuko na ako ng lubos. Kahit gaano karami ang kargang mayroon ka, kukunin kong lahat. Magtutulungan tayo ng pangmatagalan. Ha 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 ha. Zhao Feng, naglakas loob kang agawin ang negosyo ko sa teritoryo ko. Naglakas loob kang agawin ang mga kliyente ko. Akin ang pantalan na ito. Akin ang karagatang ito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob tumanggap ng karga mo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob makipagtulungan sa iyo. Linhao, sino ka ba para umasta ng ganyan? Noong nagbubukas pa ako ng mga restoran sa kabisera. Naglalaro ka pa sa putikan na nakabukas ang pantalon. Iyo ba ang silangang dagat? Pati ba batas, pamilya mo ang gumawa? Hindi ba sobra na ang tingin mo sa sarili mo? Lintik kang daga. Maraming salamat sa 1,000,000 puhunan mong panimula. Kung hindi mo ako itinulak sa walang daan, hindi ko talaga malalaman na kaya ko palang kumita sa dagat na ito. Nang wala ang mga bulok mong bakal at lumang barko. Tandaan mo ang sinasabi ko. Ikaw, Zhao Hao, mula ngayon kahit isang paaman ng king crab, hindi ka na makakahuli. Tito Zhang, kasama ang 3% interes. 300,000 lahat ito. Walang labis, walang kulang. Tanggapin po ninyo. Kuya Feng, sobra-sobra na po ito. Talagang napakalaki na po nito. Hindi katumbas ng ganitong halaga kahit isang buhay namin. Napakabuti po ninyo sa amin. Buo po ang buhay namin, susunod kami sa inyo. Kuya Feng, may pera na tayo ngayon. Bibili tayo ng pinakabagong barkong pandagat na gawa sa bakal. At ng pinakamagagandang kagamitan.
Narinig ko pagkalipas ng 4 na buwan. Sa Hilagang Pasipiko at Hilagang Atlantiko. Babalik ang panahon ng King Crab. Noon, ilang barkong pangisda ang naipit at hindi makaalis. Malaking pagkakataon ito para sa atin. Basta makahabol ang mga kagamitan natin. Tiyak nakikita tayo ulit ng malaki. Sa pangingisda, lagi tayong umaasa sa awa ng langit. Ngayon, baka kumita tayo dahil nakaiwas tayo sa bagyo. Pero bukas, baka tumaob ang barko dahil sa tsunami sa karagatan. At ilibing tayong lahat sa tiyan ng mga isda. Ayokong habang buhay umasa sa swerte. At magsumikap sa dagat para lang may makain. Gusto kong ako ang nagtatakda ng mga patakaran. Magtatayo ako ng isang nangungunang pasilidad sa buong bansa para sa deep sea aquaculture at cold chain logistics. Kapag nakontrol natin ang supply ng aquaculture, ang presyo ng lahat ng karga sa silangang dagat ay dadaan sa atin. Pero napakamahal ng kagamitan para sa pasilidad. Tama po kayo, Tito Liu. Pagbalik ng panahon ng pangingisda sa Hilagang Pasipiko makalipas ang 3 buwan. Pumunta tayo at kunin ang huling puhunan para maitayo ang pasilidad. Kahit agawin pa natin iyon mismo sa bibig ng langit. O, lahat kayo, buksan ng mabuti ang mga mata ninyo at tumingin. Hindi ba ito ang taong ilang araw pa lang ang nakalipas ay nakatsamba matapos makatapak sa dumi ng aso? Nakaligtas sa gitna ng bagyo. At kumita ng 50 milyon si Boss Zhao. Kaunting pera lang ang kinita mo. Lumutang na ang yabang mo at nakalimutan mo na kung sino ka. Naglakas loob ka pang pumunta rito sa International Maritime Affairs para magpaka-importante. Lin Hao, ikaw na nalugi ng halos 10 milyon sa dagat. Ikaw na walang hiya at muntik ng malugi. May mukha ka pang magpapakitang gilas dito habang bangkarote. Ha 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 ha. Dazuang. Ikaw na dukhang galing sa lailayan. Hindi mo maunawaan ang tunay na galaw ng kapital. Kapag hawak ko ang tatak ng Lin Group, kahit kailan ay kaya kong utusan ang bangko. Naaprubahan ang napakalaking pautang sa akin. Zhao Feng, akala mo ba? Dahil natalo mo ako minsan sa silangang dagat. Wala ka ng katapat sa buong mundo. Pagkaraan ng 3 buwan, pagbalik ko mula sa Hilagang Pasipiko. Hindi lang ako pupunta roon. Gigilingin kita ng tuluyan sa laot. Dilatan mo ang mga mata mong aso at tingnan mo. Kakautang ko lang sa pangkat ng pananalapi ng 50 milyon. Binili ko ang barkong ginawa ng pinakamahusay na pangkat sa Holland. Isang inang barko para sa paghuli ng alimango na pinapagana ng nuklear. Ang Ocean Star 3. Nilagyan ng buong barko ng sonar na pangmilitar. At ng otomatikong lambat na may braso mula sa haluang metal na titan. Lilinisin ko ang buong Hilagang Pasipiko. Gamit ang pautang para bumili ng mga lata at elektronikong laruan. Zhao Hao. Hindi kinikilala ng mababangis na alon ng Hilagang Pasipiko. Ang kontrata ng pautang mo. Darating ang araw na pati sa lawal mo ay maisasangla mo. Ang tigas ng dila mo parang pato. CJ, ngayon mismo ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagdurog ng kapital. Ginoong Smith. Sa pantalan na ito, lahat ng barkong may baluting pambasag yelo na antas ni. At radar na pang malalim na dagat na mataas ang dalas. Ako na ang umuupa sa lahat. Bukod pa roon, hinihiling kong lumagda kayo sa isang ganap na eksklusibong kasunduan sa pagbili. Sa loob ng 3 buwang ito, lahat ng paggawaan ng barko sa ilalim ng pamamahala ninyo. Kahit bangkang goma na may makina, o kalawangin at lumang ekstrang tornilyo, ay bawal ninyong ipagbili sa taong apelidong Zhao. O Director Zhao. Kayo talaga ang pinakamapagbigay na amo na nakilala ko. Masusunod po ang lahat ng inyong nais. Itaboy ng mga gwardya ang mga pobreng walang pambili ng barko. Mula sa lugar para sa aming mga panauhin. Pantalan bilang 0. Pati ba naman kami itinutulak ninyo sa bangin? Ha 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 ha. May 50 milyon si Zhao Feng dito. Pero kahit isang tornilyong pangpolar ay hindi niya kayang bilhin. Hindi ba eksperto ka sa dagat? Hindi ba napakahusay mo? Gusto kong makita kung anong sirang batya ang balak mong buwing ngayon. Pupunta ka sa Hilagang Pasipiko para manghuli ng alimango. Humanda ka ng ipakain ang sarili mo sa mga pating sa ilalim ng dagat. Ha 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 ha. Kuya Feng, lagot na tayo. Ang pinakamagagandang barkong pangmalayo ang paglalayag sa buong Asya. Ay binili niyang lahat sa lakas ng pera. Ang pagpunta sa Hilagang Pasipiko ay pagharap sa mismong kamatayan. Kung walang matibay na baluti ang katawan ng barko, hindi natin malalampasan kahit ang unang bugso. Nang agos mula sa polar na rehiyon. Ang magagandang barko. Hindi kailanman nabubuo sa tambak ng pera. Tito Liu, dalhin ninyo ako sa abandonadong libingan ng mga barko sa malayong karagatan. Kuya Feng, kahit ang mga matinong barko ay hindi naglalakas loob pumunta rito. Ang mga nakadaong dito ay alinman sa mga iligan na barko. O mga itinapong kabaong na bakal. Saan ka naman makakakita rito?
ng barkong kayang makarating sa Hilagang Pasipiko. Kuya Feng, huwag mong sabihin na gustuhan mo ang tambak na kalawanging bakal na ito. Ang bagay na ito, pati salamin ng timon ay basag na at nagkalasog-lasog. Kapag pinaandar ito, wala pang 10 milyang pandagat. Kakalas na ang katawan nito at lulubog. Ang inang barkong binili ni Lin Hao sa halagang 50 milyon ay panlabas na balat lamang nagawa sa mataas na tibay na mangganesong bakal. At ang nuclear submarine na ito ay na-decommission noong Cold War. Ay nagsilbing support vessel para maghatid ng supply sa mga submarine habang bumabasag ng yelo sa Arctic Ocean. Ang balangkas nito at underwater armor ay gawa sa high-purity titanium alloy na pangmilitar. Ang tibay nito laban sa presyon ay mahigit 10 ulit na mas mataas kaysa sa pinakamamahaling civilian fishing vessel ngayon. Bata, mas matalas pa ang mata mo kaysa sa agila ng Siberia. Lahat kapag nakita ang pangit nitong itsura. Umiling na lang at umalis. Ikaw ang unang tao sa loob ng 10 taon na kumilala sa titanium alloy na ilalim nito. Pero ang electronic equipment sa loob ng barko ay matagal nang tuluyang sira. Kahit bilhin mo pa ito. Kung wala itong modernong radar na nagkakahalaga ng 10 milyon. Palutang-lutang lang itong bakal na pagong. Ang alok ko ay 5 milyon. Walang may lakas ng loob humawak sa mainit na patatas na ito. 5 milyon na ito. Akin na ang barkong ito. Wala akong kailangan na radar na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang gusto ko lang, sa loob ng 3 buwan mula ngayon. Ayon sa mga guhit na ginawa ko, kalasin ang lahat ng walang kwentang lumang electronic parts. At ganap itong baguhin. Gawin itong crab fishing war machine na umaasa lang sa purong mechanical na propulsion. Ikabit ang heavy crab net. Direkta sa orihinal nitong deepwater hydraulic launcher. Itapon ang lahat ng satellite navigation. At muling gamitin ang mechanical gyro compass at physical depth gauge. Malaking pagbabago ito. Baliw ka. Isa kang ganap na baliw mula ulo hanggang paa. Kapag naabutan tayo ng matinding panahon, kahit ang alarm ay hindi tutunog, para mo na ring ipinagsusugal ang laman ng katawan mo laban sa langit. Dumarating ang panahon ng pangingitlog ng king crab sa North Pacific. Laro ito para sa matatapang. Kung aasa si Zhao Feng sa ginhawang dulot ng high technology para makuha ang kita, malagim lang ang magiging kamatayan niya. Papalitan ko ang pangalan ng barkong ito ng Puzenzi. Boss Zhao, hindi na kaya. Isang malaking pagsabog ng solar black spot ang nagdulot ng geomagnetic storm. Tuluyan itong pinutol ang satellite communications natin. Ang high-tech fishing system natin ay nawala ng gear positioning. Ayon sa computer, lubhang mapanganib ang kalagayan. At otomatikong nilock ang lahat ng net launching program. Kalokohan. 50 milyon ang inilabas ko rito. Higit 100,000 ang interes sa utang araw-araw. Nasa unahan ang loob kung saan nagtitipon ang mga king crab. Nilock ng computer. Kung ganoon, ipabagsak mo na. Ilipat ang computer sa manual mode. Sa pilitang ay offline. Hindi mailipat. Masyadong advanced ang security redundancy ng sirang sistemang ito. Ang disenyo nito ay sobrang taas ng antas. Pinoprotektahan nito ang katawan ng barko hanggang kamatayan. Hindi nito sinusunod ang anumang utos mula sa tao. Hindi lang hindi makapagbaba ng net si Boslin. Pati ang gyro stabilizer natin ay winasak ng 30 metrong alon. Lumampas na sa 35 degree ang pagkakahilig ng barko. Kung hindi natin itatapon ang mabibigat na fishing equipment sa deck, para mabawasan ang bigat, tatalikod tayo at lulubog. Mamamatay tayong lahat dito. Hayaan mo ako ang magtapon ng equipment. Ang isang set niyan ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Gusto mo ba akong tuluyang malugi? Bawal magtapon. Sino ang mga ngahas magtapon? Papatayin ko ang sinumang magtapon. Si Zhao Feng iyon. Impossible ito. Yung bulok niyang palanggana. Paano niya kakayanin ang unos na lakas 15? Paano siya hindi nadurog ng mga alon? Nasira ang barko ni Kuya Feng. Natalo sila ng sarili nilang ipinagmamalaking teknolohiya. Kulong na tayo rito. Mukhang kukunin na tayo ng kamatayan. Walang makapipigil dito. Pero ngayong araw,
Aagawin natin ang karne mula sa bibig ni Poseidon. Tingnan ang karayom ng panukat ng temperatura ng tubig. Biglang bumababa. Sa ilalim natin ang pinakamalalim na bahagi ng Hilagang Pasipiko. Hinuhukay natin ang pugad ng mga higanting alimango. Dazhuang, ihanda ang lambat. Kuya Feng. Sobrang lakas ng hangin at mga alon. Ito ang 15 toneladang lambat na pandagat. Ibaba na ang lambat. Kapag sinipsip ng ilalim na agos ang buong barko, mahihila tayong lahat hanggang ilalim ng dagat. Tawagan mo si Lin Hao. Naniniwala ako sa titan na balangkas na parang oso sa Artiko. Kahit maghila pa ito ng bundok, hindi ito mapuputol. Sundin din niyo ang utos ko. Gamitin ang susunod na 30 metro. Hampas ng alon para tuluyang mawala ng bigat. Putulin ang pangunahing kable. Ibagsak ang lambat sa kailaliman. Ibagsak ninyo, durugin siya. Zhao Feng. Patay ka na. Ibaba ang lambat. Kumakapit, Kuya Feng, kumakapit ang titan na balangkas. Ipatakbo sa buong lakas, hatakin ang lambat. Ipakita natin kay Zhao Hao kung sino ang tunay na hari ng kailaliman. Puno ang kargamento, isang lambat lang. Puno ang kargamento, ang laman ng lambat na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Talo na tayo ng tuluyan. Hindi. Hindi ito maaari. Ang 50 milyon ko. Ang utang ko. Wala akong napala ni isang kusing. Pati kagamitan, itinapon ko pa. Tapos na ako, wala na ako, Lin Hao. Ang mundo ng negosyo ay parang larangan ng digmaan. Lin Hao, sinabi ko na sa iyo. Ako ang nagtatakda ng mga patakaran. Sa buong bahaging ito ng Hilagang Pasipiko. Simula ngayong araw, wala nang puwang para sa Zhao's Fresh. Ang 50 milyong utang ni Lin Hao ay halos wala nang halaga nang bumalik ang barko mo. Wala kang nadalang kahit isang pirasong karne. Ang mga ari-arian ng Lin Group ay hindi man lang sapat para bayaran pati interes. Simula ngayong araw, lahat ng ari-arian sa pangalan mo, kasama ang bulok na barkong ito, ay sa pilitang ko kumpiskahin. Dalhin agad siya. Boss, bigyan ninyo pa ako ng isang pagkakataon. Kaya ko pang bawiin ang lahat. Maniwala kayo sa akin. Kuya Feng, naubos na ang lahat. Napakataas ng kalidad ng mga produktong ito. Nag-uunahan ang malalaking negosyante para makuha ang mga ito. Kumita tayo ng 30 milyon na cash. Yumaman na tayo ng tuluyan. 30 milyon. Hindi ito para bumili tayo ng mamahaling sasakyan sa silangang dagat. At magwalda sa malalaking bahay. Sa silangang dagat ngayon, napakaraming naiinggit sa atin. Bumagsak na ang Zhao's Fresh. Hindi mabilang ang mga taong naghihintay na makakita sa pagbagsak natin. Ipaalam ito sa lahat. Mag-impake na kayo ng mga gamit. Makipag-ugnayan sa pinakamagagaling na kumpanya ng konstruksyon sa bansa. At sentro ng pananaliksik sa paglilinis ng tubig. Kuya Feng, saan tayo lilipat? Pupunta tayo sa isang liblib na nayon sa kabundukan. Gagamitin ko ang 30 milyong ito. Sa kailaliman ng kabundukan, magtatayo ako ng isang pasilidad na hindi kayang wasakin kahit ng napakalakas na alon. Naganap na otomatiko at nag-aalaga ng mga buhay na lamang dagat. At bubuo ng isang imperyo ng malamig na supply. Base pang agrikultura ni Zhao. Ito ang pambihirang imbensyon na binili ni Guangxi. Maraming doktor. Tumigil kayong lahat, tumigil. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang maghukay dito? Patayin ninyo agad ang lahat ng makina.
Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ito ang lupang legal naming kinuha sa kontrata. Naglakas loob kayong manggulo rito. Legal ito sa dagat silangan. Ang utos ni Ji Zhao ang siyang batas dito. Sinabi na ni Ji Zhao, ang bulok ninyong lugar ng konstruksyon ay lubhang nakaapekto sa feng shui ng buong paligid. Sinisira ninyo ang likas na kapaligiran. Kailangang ipatigil ng walang taning ang trabaho simula ngayon. Mga kapatid, durugin ninyo. Umalis kayo at sabihin kay Linhao. Noong huli, wala siyang nahuling king crab sa dagat. Nalugi siya. Sarili niyang katangahan iyon. Ngayon gusto niyang ibuhos ang galit niya sa lugar ko. Mali ang naging kalkulasyon niya. Kapag naglakas loob kayong galawin kahit isang ladrilyo rito, sisiguraduhin kong lalabas kayong nakahandusay. Aray, aray. Zhao Feng, wala kang konsensya, tusong sakim ka. Umalis kayo agad sa nayon. Hindi kayo tanggap dito. Tito mga kababayan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nagtatayo ako rito ng pasilidad para sa malalim na dagat na pagpapalaki ng mga lamang dagat. Sa hinaharap, hindi lang tayo makapagpapagawa ng mga kalsada sa nayon. Makapagbibigay rin tayo ng trabaho sa lahat. At tutulungan ko kayong lahat na kumita. Bakit ninyo kami hinaharangan? Peking iyak. Huwag kang magkunwaring inosente rito. Ipinaalam na sa amin ng mga tauhan ni Linhao ang lahat. Ano ba itong pasilidad na sinasabi mo? Isang pasilidad para sa pagpapalaki ng mga lamang dagat. Araw-araw, maglalabas ito ng 10,000 tonelada ng nakalalasong kemikal sa dagat. Lalason ninyo ang lahat ng isda at hipon sa nayon. Lalason ninyo pati ang aming mga anak at apo. Para lang kumita ka. Wala ka nang pakialam sa buhay o kamatayan ng mga kababayan mo. Isa kang lobo na puro kasakiman ang laman. Iyan ang sinabi ni Ji Lin. Kapag napaalis ka namin, magbibigay ang Lin Group sa nayon bawat taon ng karagdagang 1,000,000 tulong para sa pangangalaga ng kapaligiran. Umalis ka na. Wasakin ang lugar ng konstruksyon niya. Hindi natin siya pwedeng hayaang magtayo rito ng pabrika ng lason. Sabay-sabay tayong sumugod. Tito Zhao, kayong mga walang utang na loob. Ginagawa ito ni Kuya Feng para yumaman kayong lahat. Mas pinili ninyong maniwala sa kasinungalingan ng linta na si Linhao. Makikipaglaban ako sa inyong lahat ngayon. Da Zhuang, ibaba mo ang bakal na pamukpok. Kuya Feng, sobra na ang ginagawa nilang pang-aapi. Hinukay na nila pati ang pundasyon. Sige, pababayaan na lang ba natin ito? Makikipagtalo tayo sa isang grupong nilinlang at binulag ng ilang daang piso sa harap ng kanilang mga mata. Sayang lang ang oras makipagtalo sa mga taong panandali ang pakinabang lang ang nakikita. Sayang ang oras. Ang dagat na ito at ang lupaing ito ay lubusan ng nadumihan ng maruming tubig ni Linhao. Bulok na ito, hindi na maisasalba. Tito ayoko na sa lupang ito. Kung gusto ninyo iyon taon-taon, tatanggap kayo ng 1,000,000 peking seke. Sige, magmakaawa kayo kay Linhao. Pero hindi titigil ang base ni Zhao Feng. Hahaha, sa mga baybaying lugar. Isang salita lang mula kay Boss Zhao. Hindi ka man lang makabili ng lupang kasinlaki ng palad. Saan ka pa magtatayo? Sa langit. Hindi. Pupunta ako sa kabundukan para magtayo. Hahaha. Sa malalim na gubat ako mag-aalaga ng lamang dagat. Zhao Feng. Nasiraan ka na ba ng ulo matapos tamaan ng bato? Mas mabuti pang mag-alaga ka na lang ng baboy ramo sa bundok. Hahaha. Hindi maiintindihan ng maya ang pangarap ng agila. Da Zhuang, abisuhan mo ang lahat ng manggagawa. Bayaran ng buo ang kanilang sahod. Baklasin ang mga pangunahing kagamitan. Dalhin ang mga plano. Umalis na tayo. Kuya Feng, talaga bang pupunta tayo sa bundok? Ilang daang kilometro iyon papasok ng lupain. Wala man lang patak ng tubig dagat. Paano tayo magtatayo ng malalim dagat na pasilidad na may oxygen? Ang pupuntahan natin ay isang liblib na nayon sa bundok. Kapag nalampasan natin ang hadlang ng artipisyal na tubig dagat at ng ganap na pagsasara, pati na ang teknolohiya ng malamig na kuryente at sirkulasyon ng tubig tabang. Kahit saan ay pwedeng maging malalim na dagat. Akala ni Zhao Hao na paalis na niya kami. Kaya akala niya siya na ang panalo. Pero hindi niya maiintindihan ang tunay na teknolohiya at pananaw na hindi nalilimitahan ng lokasyon. Pumunta tayo sa malalim na kabundukan at tingnan ang tunay nating kuta. Imbestigahan mo. Saan ba talaga sumulpot ang pamilyang Zhao na ito? Hindi ba sila nangingisda sa dagat? Bumabagsak ba mula sa langit ang mga paninda nila? Yilin, may nahanap na ako. Ang punong tanggapan ng pamilyang Zhao ay wala sa baybayin, kundi sa isang malalim na bundok, 300 kilometro ang layo. Sabi nila,
Nagtayo sila roon ng isang ganap na otomatikong imperyo ng cold chain para sa buhay na lamang dagat. Nag-aalaga sila ng lamang dagat sa malalim na kabundukan. Niloloko mo ba ako? Hindi ako nangangahas magsinungaling. Yaelin, totoo po ito. Kung ayaw ninyong maniwala, maaari ninyo itong personal na puntahan. Impossible. Isang liblib na nayon sa loob ng lupain. Paano magiging posible iyon? Nagtayo siya ng pinakamalaking ganap na otomatikong imperyo ng cold chain para sa buhay na lamang dagat sa buong bansa. Ano bang ipinagmamalaki ni Zhao Feng? Mga Ginoo, nakasalalay sa pamilyang Zhao. Ang buhay at kamatayan nating lahat. Ang Zhao's fresh niya ay malapit ng masakop ang 80% ng bahagi ng premium market. Kapag nangyari iyon, pati sabaw hindi na natin malalasahan. Yaelin, ano po ang gagawin natin? Kung mapapatay lang natin si Zhao Feng, makakabalik tayo sa hapagkainan. Handa kong isugal ang buhay ko. Sa teknolohiya at mga koneksyon niya, wala na talaga tayong pag-asang manalo. Pero basta buhay na nila lang. Takot iyon sa lason. Isa itong mataas na konsentrasyon ng neurotoxin. Ilang mililitro lang. Kaya nitong pumatay ng isang dambuhalang king crab sa malamig na tubig. Sa loob lamang ng 2 oras. At napakalupit ng paraan ng pagkamatay. May malakas na bagyo ngayong gabi. Kayong lahat, sumunod kayo sa akin. Palihim tayong pumasok sa malalim na base nito sa kabundukan. Bilisan ninyo. Dumaustos kayo pababa sa ventilasyon. Nasa ibaba ang modernong sterile processing room bilang 2. Iyan ang pangunahing sentro ng supply ng tubig ng buong cold storage. Diyos ko, ang daming mamahaling paninda. Magkano kaya ang halaga ng lahat ng ito? Magkano ang halaga nito? Pagkalagpas ng gabing ito, puro tambak ng mabahong basura. Bilisan ninyo ang kilos. Buksan ang takip ng pangunahing circulation pump. Kuya Feng, ipadala sa Beijing. 30 truck ng dekalidad na king crab mula Shanghai at Guangzhou. Naipadala na lahat. Loko, tayo na ngayon. Kinokontrol na natin ang 70% ng buong bansa. Ang supply ng dekalidad na buhay na alimango. Dahil palpak ang cold chain technology ng kumpanyang iyon ni Lin Hao. Nabulok ang isang buong kargamento. Nagsyalis lahat ng mga kliyente. Ngayon, haharap sila sa napakalaking bayad sa paglabag sa kontrata. Malapit na silang malugi at magsara. Tapos na siya ng tuluyan. Kailangan lang nating gawin ng maayos ang sarili nating trabaho. Ang sikreto sa pagnenegosyo. Nasa mabuting puso. Dekalidad na pagkaing dagat ng gochujang. Tingnan ninyo ang lahat. Ito ang pagkaing dagat ni Zhao Feng. Ayon sa Quality Inspection Report, lubhang lampas sa pamantayan ang mabibigat na metal. Hindi ito pwedeng pirmahan. Peke ang lahat. Ang trade fair na ito ay isang malaking panloloko. Huwag na huwag kayong magpapaloko sa kanya. Isang sirang base sa liblib na kabundukan. Paano makapagpapalaki ng dekalidad na emperor crab dito? Hindi talaga buhay ang mga alimangong ito. Mga makamandag na alimango ang mga ito, binabad sa pampamanhid. Kapag kinain, maaaring may mamatay. Agad na kumuha ng sample at ipasuri sa mismong lugar. Ipapaalam ko sa buong mundo kung sino ka. Lahat ng ibinebenta ng Zhao's Fresh ay laso na nakamamatay. Sisiguraduhin kong tuluyan kang masisira at mawawala ng dangal. Lin Hao, tapos na ba ang palabas mo? Sapat na ba ang pag-arte mo? Hindi na kailangang hintayin ang resulta ng pagsusuri. Hindi na kailangang hintayin ang resulta ng pagsusuri. Hindi na kailangang hintayin ang resulta ng pagsusuri. Mga kaibigan mula sa media. Mga kaibigan mula sa media. Mga iginagalang na panauhin. Mga iginagalang na panauhin. Sinabi ni Lin Hao na makamandag ang mga alimango ko. Tama, may nagtangkang maglagay ng lason. Pero hindi ako ang naglagay nito. Tingnan ninyo ang malaking screen. Ito ay kuha ng security system sa bicycle. Isang high definition na kuha ng surveillance camera, walang anumang editing. Tibay ng ebidensya, parang bundok na bakal. Imposible, talagang imposible. Paano ka nakapaglagay ng surveillance camera sa basement ko? Paano mo nalaman ng maaga ang plano ko? 2 taon na ang nakalipas ng ibato mo sa mukha ko ang 100,000 yuan. Kinukutya mo ako dahil hindi ako marunong bumasa. Hinarangan mo ang kabuhayan ko. Nang pilitin mo akong mawalan ng mapupuntahan. Naisip mo ba na darating ang araw na ganito ang kahihinatnan mo? Sinabi ko na sa iyo. Ako na ang nagtatakda ng mga patakaran sa dagat na ito. Tanggal ka na sa laro.
Lin Hao. Pinaghihinalaan kang nag-utos sa iba na sirain ang operasyon ng isang negosyo. Malinaw ang ebidensya ng paninirang puri. Ikaw ay legal na inaaresto sa kasong kriminal. Sumama ka agad sa amin. Ginoong Zhao. Sa pagharap sa malisyosong pagbibintang. Kaya pa rin nating manatiling kalmado. Ilabas ang matibay na ebidensya para patunayang malinis tayo. Ito ang tunay na may paninindigan. Isang makabagong negosyanteng may tunay na kakayahan. Ang 3 bilyong taunang kontrata sa supply na ito. Sa Zhao's Fresh lang kami maghahatid. Sa iyo lang kami makikipagtulungan. Zhao Feng, kami ang nagkamali. Noong araw, naniwala kami sa mga kasinungalingan ni Lin Hao. Pati ang malalapit na dagat sa baybayin natin ay nadumihan na. Ngayon, kahit maliliit na isda ay hindi na natin mahuli. Malapit na tayong lahat mawalan ng makakain. Kami ang walang mukhang maiharap sa iyo. Tito tapos na ang nakaraan. Hayaan na natin iyon. Kahit gaano kalakas ang hangin at alon sa dagat. Hindi nito matitinag ang ugat ng magkababayan. Ang Zhao's Fresh ngayon ay kailangang magtatag ng napakalaking cold chain logistics at industriya ng pagpapakete. Basta magsipag tayong lahat. Isasama ko kayong lahat sa pag-unlad. Gagawin nating ang liblib na baryong ito. Kasama ang mga tahanan nating lahat. Na pinakamayamang makabagong baryong agrikultural sa buong bansa. May nagtanong sa akin. Paano ako mula sa isang pulubing walang-wala? Naging taong nagtatag ng imperyo ng cold chain sa kabundukan. Ano ang sikreto ng tagumpay? Sinabi ko sa kanya, kahit gaano kalakas ang hangin at alon. Basta hindi sumusuko ang puso. At nasa kamay mo ang teknolohiya. Kahit sa liblib na kabundukan. Makapagpapalaki ka pa rin ng pinakamagagandang higanting alimango sa malalim na dagat. Ang tunay na digmaan sa negosyo. At ang tunay na negosyante. Ay hindi umaasa sa maruruming paraan para pabagsakin ang iba. Kundi gumagamit ng teknolohiya para lumikha ng imposible. Inaakay ang mga taong nasa iyong paligid. Tungo sa isang malakas at kapwa kapaki-pakinabang na tagumpay sa panahong ito. Ito ang asul na imperyo ko, ako si Zhao Feng. Feng, parang panaginip lang ang lahat ngayon. Noong hawak mo ang perang panglibing ko. Para bumili ng sirang barko. Magdamag akong hindi makatulog. Sa takot na may mangyari sa iyo. Sa takot na hindi ka na makabalik. Hindi ko akalaing bukod sa nabayaran natin ang lahat ng utang. Makapagtatayo pa tayo ng ganito kalaking negosyo. Anak, tunay akong ipinagmamalaki ka. Kuya Feng, pagsubok sa inland breeding system ng Deep Sea Dragon Grouper. Matagumpay na natapos. Matagumpay na natapos. Sa susunod na buwan, maaari na itong gawing maramihang produksyon at ilunsad sa merkado. Bukod pa rito, ang huling ilang sirang barkong isinangla sa pangalan ni Lin Hao ay sa pilitang ipina-auction na ng hukuman. Mabubulok na siya sa kulungan habang buhay. Hindi na siya makalalabas para manakit ng iba. Dazuang, ipatawag mo ang lahat ng departamento para sa pulong. Ang higanting alimango ay simula pa lamang natin. Gagawin kong ang Zhao's Cold Chain. Ang maghahatid ng pinakamataas na uri ng sariwang yamang dagat. Sa bawat lungsod sa loob ng bansa. Hanggang sa hapagkainan ng bawat pamilya. Opo, Kuya Feng, tiyak na matatapos ang gawain. Tinitingnan ko ang bukang liwayway sa labas ng bintana. Habang unti-unting bumubuhos ang ginintuang liwanag. Ang bakal na higanting ito sa kailaliman ng kabundukan. Ang pinakatamang desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Hindi kailanman yuyuko sa kawalang katarungan. Hindi kailanman susuko sa tadhana. Mahaba pa ang daan ng hinaharap. Pero basta nasa kamay ko ang teknolohiya. At nasa tabi ko ang mga kapatid ko. Ang asul na imperyong ito ay sa akin. Wala nang makapipigil sa akin. Kahit ang mabagsik na hangin at dambuhalang alon ng nakaraan.